Hello, good evening. Today is August 2, 2020 at around 8:16 p.m. Oh, 8:17 p.m. na pala. So, pangatlong take ko na to. Diyos ko, paulit-ulit na lang. So, ayun, ano bang gaganapan natin ngayon? Gagawa tayo ng report natin. Mag-walkthrough ko kayo kung ano nangyari sa atin nitong last month lang, July 2020 report natin. So, yun. Um, Sunday ngayon, nandito pa rin tayo sa Maynila. GCQ pa rin sa Maynila. So, yun. Walkthrough ko kayo dito guys kung ano ba nangyari. Well, kanina, gumawa na ako ng June 2020 report ko. I mean, yung through YouTube. Nagawa ko na yung last month, pero ngayon ko lang ginawa siya ng tawag dito yung screen recording ba tawag dito. Yan. Ngayon ko lang siya nire-record. At saka gusto ko kasi maalala ko to, makikita ko to, maririnig ko to through YouTube para mas mabilis na lang. Okay. Minsan kasi nakakatamad na, hagaliapin mo pa isa-isa, ganyan. Tapos, yan, dito tayo ngayon sa Google Sheet kasi yung tama ba yung pronounce ko. Dito kasi yung ginamit ko. Paano to? Okay. Ano ba nangyari sa atin? Yung stats table natin. So, ito nga pala sa mga ganito, nakuha natin to sa PL Trades. Pag gagawa ka kasi ng journal, ako pag gumagawa ko ng journal, PL Trades ang ginagamit ko. Ito yan. So, para mas maiintindihan mabuti, dito yan. Ay, wow, chart. Diba, ang ganda ng chart. From top to bottom. May konti lang sungay dito eh. Tada! Tapos, yes, from top to bottom tayo. Ganyan lang naman tayo. Generous tayo pagdating sa market. Ano tayo, investor tayo. Investor tayo sa PSE. Meron tayong patagong pera doon. So, yun. Ito yung ano natin. Siyempre, hindi ito nakakatawa na masaya ako. Natatawa lang ako kasi siyempre meron tayong malaking loss dito na ito yung nangyari. Tawanan mo na lang kasi na maiiyak ko to. Tapos na ako umiyak nito last month pa. So, ito yun. Straight ha. Straight na downtrend siya. Meron namang meron pagpupursige yung pag-akyat dito isa, dalawa. Pero wala talaga. Mamaya ikwento ko sa'yo, bakit ba ako na-stop sa ganitong level? Bakit ba ako nagkaroon ng ganitong problema? Kasi big problem to eh. So, siguro sa negosyo, big loss na to. Sobrang laki ng loss. Teka lang. Check ko nga sa inyo kung anong kulay. Ayan, kita nyo guys. 2 beses lang ako nanalo guys. 21 at saka 22 lang. Baka champa pa nga to eh. Tapos yan lahat. Red lahat yan. So, ibig sabihin na ng red, loss lahat yan. Sa July, loss lahat yan. So, dalawa lang ang green dyan. Ba? Makakaasar lang. So, yun. Ano ba yung sinabi ko? Itong July, we have total of 47 trades. 14 lang ang win dyan, 33 ang loss. So, ibig sabihin itong win na to, actually, yung iba chamba pa lang yan, guys. Yung iba minsan, wala pang 100 yung kita. Parang, makalabas lang, yung ganun. Hindi talaga yung purely masaya na win. Hindi talaga. Yung mga 2 beses lang tayo nakachamba yata dyan. So, yun, nakakahiyaman, pero syempre, kailangan ko yung sabihin to, yung totoo, ano nararamdaman ko. Kailangan ko i-walk through yung sarili ko rin, kasi ako lang din manonood nito. Kung meron mang makapanood nito, di masaya. Like and subscribe. Ma-feel ko malang, may kapareho rin pala ako. Syempre, pag napanood to, katulad ko lang din na trader. So, yun. Ito, syempre, kita mo naman yung red, dito, um, red color dito. So, ibig sabihin, ganyan kalaki yung loss natin compared to dito sa, blue green ba to? So, yan yung panalo natin. Okay, out of 100, 70.21% yung loss natin, 29.79% yung win natin. Hindi yan, ang computation nito, hindi sa pera, kundi yung win-loss lang. Pero hindi yan pera, guys. So, mas mababa pa dyan kung pag-uusapan natin ang pera. So, ayan. Ito yung sa PL Trades. Kung ano yung kasi yung makikita nyo dito sa ito,
Yan, dito ko nakuha yan sa PL Trades. Dito ako gumawa niyan. So, walkthrough ko kayo para alam niyo naman ano itong PL Trades. Dito ako gumagawa ng journal. So, ano ba ang journal? Ito yung, para sa akin ha, ito yung magkano yung pagkabili ko, magkano ko nabenta. Tapos nilagyan ko na rin ng emotion dun sa charts. Nagta-type na rin ako nung nararamdaman ko, masama ang pakiramdam ko dito, naiinis ako dito, hindi ko na-control yung emotion ko, na-hype ako dito, na-FOMO ako dito. Dito mo na rin makikita yan. So, yan. Ayan. Dito tayo sa, ano ba? Gusto kong ipakita sa iyo itong, ito. Trade stats. Yung trade stats natin, ayan, stats table natin, yan. Yung total gross profit ko, syempre, kumita rin naman tayo ng 4,192.58. Kita, yun. Pero, kita mo naman ang laki ng total gross loss ko, guys. Yung gross loss ko is 21,690.44. Sobrang laki. So, yung total net profit ko, actually, this is not a profit. Total net loss ko talaga. Kasi, 4,000 something, less mo dito sa 21,690. Siyempre, ang total niya is 17,497.86. Ito yung loss ko itong nakaraang month lang, this July. Ito yung loss ko. So, habang nagsasalita ako nito, syempre, maaalala ko, medyo nasasaktan pa rin ako ngayon. Pero, kagagawan ko yan eh. Ano ko sa inyo, kwento ko sa inyo, paano nangyari yan. Syempre, kagagawan ko yan. Alam ko yun, kasalanan ko yan. Tapos, yan. Excuse me. Tapos, total wins natin, ito yung kwento ko kanina, nakita nyo na, is 14. Loss natin is 33. Total number of trades is 47. Actually, guys, itong 47, merong mga day trader, ganyan, okay lang sa kanila yan, normal lang sa kanila yan. Pero yung mga season trader talaga na maririnig mo sa YouTube, yung magagaling na talaga. Actually, guys, pang isang taon na siguro nila itong 47 trades. Baka 2 taon na sa kanila to. Ganyan sila ka, ano. So, yun, wala pa nga tayo. Grade 2 pa lang tayo. Gayabang na tayo sa mga trades natin. Ayun, lost lahat. As in, dinadaan ko lang sa tawa pero medyo nasasaktan pa rin ako pag naaalala ko siya ngayon. So, average winning trade natin is 299.47. Nakakaya, no? Tapos, ibig sabihin nito guys, parang kinompute niya lahat na nito, tapos dinivide niya sa number of wins ko. Yung profit ko dito, divide niya sa number of wins, kaya siguro lumabas na 299. So, average losing trade natin, 657.29. Ganun din. Ito, dinivide niya sa 33. Tapos, ito yung lumabas. So, largest winning trade natin is 809.66. Ito, 809 lang ba yung largest win natin? Biruin mo guys ha, 809 lang pala. Largest losing trade natin is 3,393.11. Tapos, yan, yung top holding period for winning, 1 day lang. Ibig sabihin, yun yung pinakamataas nung nanalo ako siguro nitong 809, 1 day lang yun. Tapos, top period of losing trade, intraday din. So, ito din yun. Ito rin yun. Isang araw lang pala. Isang araw lang ako nag-loss ng 3,393.11. Sakit. Tapos, maximum consecutive winning trades natin, 3 lang. Maximum consecutive losing trades natin, 8. Okay, most number of trades in 1 day, dire mo. Minsan nakakalima pala ako. Tapos, yung maximum na sunod-sunod na pala ko is 8. Never pa ako, dapat nag-stop pala ako pagkatalo na ako ng 3, di ba? Pero, wala ka sa time plano. Hindi natin na-organize. Very eager tayong kumita. Very eager tayong mabawi yung loss natin. Which is, kaya sunod-sunod naman yung loss natin. So, yan yung mali natin. Nag-overtrade tayo. Super overtrade talaga tayo this month. Overtrade, revenge trade. Pero, yung sinabi ko sa inyo na parang nag-consolidate, consolidate. Siyempre, from very, talaga, sobrang nasaktan tayo last month. Tapos, nadala pa rin natin until this first 2 months
of the, okay, first 2 weeks of the month. Ayan, first 2 weeks of the month, yun. First 6, 7 weeks, nadala pa rin natin yung sama na loob natin sa June. Tapos, yun, eventually, kahit pa paano, na-realize natin na mali talaga, wala na tayong magagawa. Loss na yun. Isipin mo na lang na, alam mo yun, yung tuition fee mo siya. Pero, alam ko naman kaya kong bawiin yun. Basta kailangan ko lang magkaroon ng disiplina. Kasi, ngayon na gumagawa ko ng ganito, mas naalala ko, naiisip ko na, wala pala talaga akong disiplina. Nag-accumulate siya na walang disiplina, walang pag-aaral, wala lahat, walang plano. Ngayon siya lumabas na sobrang, as in yung parang, pinakamasakit dito kasi sa July guys, na every time I tried my best na kahit yung mama setup, sinusunod ko na nga lahat yata ng karamihan dito, mama setup ang pasok ko, pero ang labas ko hindi na mama setup kasi gumagawa ng sariling alam mo, huwag muna kaya natin ibenta kasi baka umakit pa, yung may mga emotion pa rin. Nalilito ka na, hindi ko alam kung anong bang klaseng trader ako, ano ba? Scalper ba? Day trader ba? Position trader ba? Swing trader ba? So, nandun lahat gulo-gulo na. So, yan. Dito muna tayo. Ayan. Ito yun. Ito yung mga nangyari. So, paano ba punta tayo ulit dito, ha? Walk through ko kayo dito sa, at least we are using PL trades naman. Para maalala ko na, ito pala ginamit kong pang journal dati. Or baka hanggang 10 years from now, ito pa rin yung gamit ko. So, hindi natin nasasabi ang panahon. Pabago-bago ang panahon, mas padami na opportunity. Diba? So, grab lang tayo ng grab. So, yan. Ito yung total loss natin. Negative 17,497.86. So, ayan. Ito yung, dito mo makikita kasi pagka nilalagay ko siya sa Excel. Kasi binubura ko kasi ito guys eh. Binubura ko kasi ito. Hindi kasi pa ako maalam kasi dapat for example, ito. 2020. Yan, July. Meron na rin ako dati. May nagawa na akong May, nagawa na akong June. Kaso lang, medyo nagkukuluhan ako kasi nga, makikita mo kasi yung magkano yung loss ko. Parang, kasi, sunod-sunod lang kasi siya. For example, ito 1 to 47. Tapos, pag nag-add ako, for example, nitong 10 trades ngayong August, kunyari, ganyan, mag-57 na siya, plus 10, 57. Ang gusto ko, yung another ganito na naman for another month. Baka hindi lang ako marunong o baka wala pang available. Kaya ang ginagawa ko, export Excel ko. Ibig sabihin, pag pinindot mo yung export Excel na yan, makokopya lahat to, lahat ng trades mo, lahat ng journal mo dito, lahat ng in-input mo dito, makokopya mo yan, yan. Hanggang 47 trades ko. Makokopya mo yan, tapos ilalagay mo na lang sa Excel. So, ganun na lang ganun na lang ang tema niya. Pero, syempre, gusto ko pa rin yung gusto ko pa rin yung sana yun yung na-imagine ko na, for example, after this month, pagka August na, number 1 na kaagad, hindi yung mag-a-add ng mag-a-add. Para kasi, mas makikita ko kasi yung malaki kong loss. Yung focus ko doon na sa loss, hindi ko na mafocus yung sarili ko doon sa paano ako mag-i-improve, paano tong trades na to. Doon ko na focus sa loss. Naranasan ko yan nitong June. Kasi may malaki din ang loss ko nitong May. Nasa negative 8,000 naman. Tapos nitong June, di ba, kumita tayo nung mga ilang trades, mga 10 trades, less than 10 trades, kumita tayo mga 8,000. So, parang bawi ko na rin yung May. Kasi, syempre, very eager tayo na sana, kumita pa ako. Ayun. Kasi nga, yung loss nakikita ko pa rin kasi. So, yun. Doon ako kaya binura ko siya. So, ayan. Ito yun. Yung makikita mo dito, teka lang, saan ba to? Buy, sell. Dito ko siya nilagay, guys. Yan. Yan, lahat yung makikita mo dyan, except dun sa picture, dapat merong mga selling at saka buying images, yung mga picture na in-screenshot ko dun sa chart, yan lang yung wala. Tapos, pag ito lahat, nandito lang siya, kailan ko siya pinili, kailan ko siya binenta, ilang days. And yan, itong lahat na nandito except dun sa picture na mamaya ipapakita ko sa inyo.
andito lahat yan. Kasi dito galing yan. So, yan, walk through kayo, 47 plagues. Ito yung mga losses ko. May mga kwento yan, syempre. Simulan natin sa first. So, ito dito banda, ang gamit ko pa nito is called Financial. Dalawa na kasi dito sa July, dalawang account yung ginamit ko. Yung sa Call Financial at saka yung sa MyTrade kasi nag-open tayo ng MyTrade this month. So, ito, 1 to 7 Call Financial pa yan. Ito yun. Okay naman. Asawa ng Diyos, medyo okay, nakakahinga naman tayo. Actually, okay ako dito eh. First 4, okay ako. Alam mo saan ako nasira? Dito. Naging 3D kasi ako dito. Hindi. Anyways, may kwento pala to. I hope na makita ko. Itong 1, 2, 3, 4. Okay naman ako dito eh. 1, 2, 3. Kasi nga may pagka-perfectionist ako, diba? Magkamili na ng isa para masisira na yung, parang domino, magkakasira-sira na yung sunod-sunod. So, yun. May kwento tong upbeat na to. Ito yung kwento ko sa inyo na first day, walang ceiling, walang flooring. Kahit, to the moon, at saka to the hell yung movement nito. So, ayan. Ito, kumita naman tayo. 1, 2, 3. Ito, tatlo. Actually, ito talaga, nagkamali ako ng input dyan. Ang bibili ko lang dapat 300 shares. Alam mo, magkano ang nalagay ko? 3,000 shares. Very volatile itong stocks na to. Teka lang. Sana makikita ko. Scalping. Nagkamali ako ng input dito. Instead of 300, naging 3,000. Transcell, ayan, fear, greed to fear, mga ganun. Ito yun, guys. So, ito, dapat 300 lang. Ayan, ganito ako gumawa ng anong nangyari, anong pakiramdam ko, iba-iba din yung mga tema ko dyan. So, yan, bumili tayo ng 1, 2, 3, ibig sabihin, hindi yan, guys, hindi yan tranche buy or something, hindi. Isang bagsakan lang yan na pagkabili ko na. Akala ko kasi 300 yung na-input ko. Marami kasi akong pera nilagay dun sa fall, yun din yung pangit. Dapat talaga, kung ano lang ilalagay mo, yun lang, kunyari, kung magkano lang yung gagastusin mo, yun lang muna ilalagay mo. Nagde-deposit kasi ako dun kasi in case of emergency, baka naman, baka ride na malaki. Pero, sa ngayon, sa state of mind natin, parang hindi na tayo ganun kasugarol kasi nga, hindi pa tayo ganun talaga, kagaling, nagmamagaling-galing lang. So, yan. And then, diba, nabili ko siya dito. Umakyat pa siya. Sumigita pa sana ako dito, guys. Kahit nagkamali ako. Alam mo yung 3 minutes to, guys. Alam mo yung 3 minutes, guys. Nag-pray ako dyan. Alam mo yung gulat. Hala! Pagbili ko, bumaba dito. So, 6 minutes ko siya hinintay. As in, sabi ko, ano ba, ibibenta ko na, kinakabahan talaga ako. Tapos, bigla siyang umakyat dito nung pagkaakyat niya naman dito. Tsaka bumaba na naman siya. Pagkaakyat na, naging greedy na ako. Makita na sana yun, guys. Siguro, I think yung hanggang dito na sa 3,000 siguro, mga ganyan, 4,000 I think. Baka 5,000, nakalimutan ko na yun. Makita na sana ako dito eh. Kahit nga 100, 200, okay na sa akin eh. Pero, syempre, mas malaki yung ininvest ko. Mas mahal. 'Di ba? Tapos, yan. Kasi, magkano ba yung ininvest ko dito? 3,000 times mo dito sa, yan. Total of 3,000 times mo sa 30. Sige. Almost 100,000. Less than 100,000, 90,000 plus yan. Kamali talaga ako dyan. Anyways, yun, umakyat na, naging greedy ako. Lumabas yung pagiging greedy. Ayan. Hindi ito tranche buy or average buy. Nagkamali lang ako ng input dito. Number of share nito. Yun, instead kasi na 300, naging 3,000. Okay na sana, may kita na sana. Kaso masyado naging greedy. Sobrang greedy talaga yung namutawid dyan. Tapos nagbenta na dito kasi medyo ang dami ng sellers at hindi na na-fill lahat ng position natin. Ganyan yun. Nagbenta ako dito. Tapos nag-hope na naman ako kasi umakyat, di ba? Ganyan. Hindi ko na ulit binenta, guys. Greedy na naman. Lumabas na naman pagkabili ko. Baka umakyat pa. Tapos bumagsak na siya dito. Kaya, yun, nalungkot ako.
Naalala ko na naman, ano. Ay, nako. Every time kasi sa mga ganyan, pag naaalala mo, malulungkot ka talaga. So, yun yung kwento ni APBI. Nagsimula yan kay APBI at sunod-sunod-sunod na naman talaga yung losses ko. Yan, nagsimula kay APBI. Intraday lang to guys. Saan ka nakakakita? Intraday. Wala nga tayong ibang income. Ibang tao nga, hirapan nga sa 200, 300 sa isang araw. Ako, magpatalo lang tayo ng 2,000 guys. 2,500 lang naman. Wala yan. Sakit. Siyempre masakit. Maalala mo. Ano ba naman itong pinasok mo? Puro ka, napaka, I hate to say, pero napakasugaro lang dating. So, yun. Yan yung kwento niya. Nagsimula dyan, nagtuloy-tuloy na siya. Yan, lost na naman tayo. Ito, urong-sulong lang yan. Ito, at least, negative 1.50%, o negative 2.35. Okay lang yan. Pero dito, ano na yan, pasok natin dito is mama setup. Tapos, hindi natin nasunod. Yung mga ganun bagay, ang dami natin hindi nasunod. Ito na naman, ayan. Ayan, okay pa dito. So, yan, negative 1%, negative 3%. Okay lang ako dyan sa mga ganyan. Basta at least negative 3 to 5% with tax na yun. Okay ako sa ganyan. Hindi okay sa akin itong mga ganito. Ito, naging greedy ako rin dito. Tsaka wala akong cut loss. Hindi ako nag-cut loss nito. Itong kay Tech. Yan, kay LIHC. Ganyan. At least humita ako. Tsamba lang naman yan. Tapos, ito, yung mga ganyan, okay pa sa akin yan. Buhay pa, hindi pa ganun kagalit ko yan. Mga negative 3.79, ganyan. Ito, medyo may sama ng loob na ito, mga negative 5.29, ayan, kita mo, bored daw. Pero sa totoo, may galit na yan. So, ito yung mga ganito, okay sa akin to. Itong kay Green, too much greedy na to. Sobrang greedy na to. So, mamaya ipapakita ko kasi hindi masyadong kita kung anong nangyari dito, kailan ko binili to. Mamaya titingnan natin sa Excel. So, yan. Walkthrough ko lang. Ayan, eto, yan. Okay lang sa akin, maka-loss ako ng mga 3.75, 2 something, 2 something. Ito 6, hindi na maganda to. Ano to, too much greedy na tong TBGI. Ano na tong scalp lang to. Kasi nga, this July, may 2 weeks talaga. First 2 weeks yata, o parang maging first 3 weeks, ganyan of the month na may ceiling play talaga. Umaakyat talaga. Yung mga speculative stocks, umaakyat talaga. Ceiling talaga. Halos may everyday may nagsisiling ganun. Ganun kalalakas. So, napabili tayo dito. Pero sa awa ng Diyos, yung pagkabili natin dito, bumili tayo, tapos nakita ko na biglang numipis yung yung bid price, yung bid section, yung ganyan, bid area. Numipis siya. Tapos, hindi ko na naibenta kaagad. Sabi ko, hala, baka akit pa to ako. Hindi ko na mapigilan, guys. Sabi ko, baka malaki na naman loss ko. Pagbabenta ko, guys, mga ilang minuto lang, sunod-sunod yung pag-akyat niya. Yan, ganyan lang talaga. Diba, nakakapikon lang. Baka makita natin dito, walkthrough natin. Yan, FOMO, marami kasing nagsiling pay ngayon, kaya gusto ko mag-join. Emotionally tortured, natakot na baka bumagsak, pero maling-mali ako. Kasi, bakit ako maling-mali? Ito yan. Ayan, naglalagay din tayo mga comment dito, ano yung mga nararamdaman natin, ano yung nangyari, bakit tayo bumili, mga ganyan, bakit tayo nag-sell. So, yan. Ito, dito ako bumili pala. Diba? Kumusta naman? Nagsiling siya nung araw na yun, guys. Teka lang. Wala ba itong yung... Ayan, ito. Ito yun. Dito nag-rally. Dito ako bumili. Sa tuktok na naman ako bumili. Tapos pababa. Dito ako nagbenta. Tapos after ilang minuto lang, mga 1, 2, 3, 4, 5. After 15 minutes, umakyat na siya ng todo-todo. Tapos bumaba. Tapos ito yung ceiling. Sayang, diba? Pero nasabayan natin yan kasi nga gumamit tayo ng MyTrade. Ito na yung pagpasok ni MyTrade. Welcome na natin si MyTrade sa buhay natin. Sana ba yun? Dito ba tayo ulit? Hindi. So, ayan, mamaya ikikwento ko sa inyo yung kay, So, kay Call Financial pa to lahat kay Call Financial. Tapos sabi ko, hindi ako na nga mag-call muna. Lumipat ako kay
kay MyTrade. Dito mo kasi makikita kung saan. Call financial pa rin pala tong MB. At least dito nakasabay tayo sa MB. Well, binili natin sa MB, yung open. Pag open na market, binili natin siya. Pre-market pa lang, nag-place na tayo ng order nito. So, medyo tandang-tanda pa natin to. Scalping, pre-market open na. Tapos, kasi maraming buyers. So, feel natin na, baka naman, may something siya. Tapos, million, very positive yung SDI, mga ganun. Yan, ito, pwede mo rin baguhin yan. So, too late to exit, nagdalawang isip pa, ayan. And, alam mo, pagka ganito, maaalala mo talaga. Instead na ang kita ko is 24%, naging how much na lang, baka less than 10% na lang. Kasi you're too much greedy, guys. Yun, parang, kanina very excited pa ako, or yung excited ko siya, yung boses ko pa yung ngayon pala, ba 10% na lang. Mas malaki pa dapat kung, kasi, hinold ko pa siya a day eh. Ay, tama ba? Ito ba yung si MB na akala ko, wait a minute ha? Hindi. Tama. Dito ko siya nabili sa red na to. Binili ko siya ng pagka-open din yata. Ayan. Pagka-open, binili ko siya, tapos umangat siya. Yun. Pagka-open, pag bumili ako, tapos umangat siya. So, ang bilis lang ng movement nito. Very, very quickly lang. Meron ba to? Very quickly lang tong movement na to. Ayan, dito ko siya binili. Dito sa first candle na to. 1 minute yan ha. First candle na yan. Chuk. Tapos umakyat. Kasi mabilis yung galawan na chuk. Tapos akyat. Nakita ko na to, hindi pa ako nagbenta. Sabi ko, baka akyat pa. Nakalimutan ko na speculative stock lang to. 1-2 days lang to. Palang ang tawag nila, blow off candle na ang tawag nila, may kidlat na. Yung blow off na at yung first day, green, tapos yung second day, yun yung buhusan. So, aakyat tapos babagsak. Yan. Pero, okay lang din naman kasi naka 809 tayo. Pero kung sinunod natin yung plano, hindi tayo naging greedy, nagkaroon tayo ng maayos na mindset nun, so, nasa 1,000 plus tayo nito. So, yan, ganyan. Tapos, yun, syempre, kumita naman tayo sa ganito. Kaya tayo napapunta. Alam ko nauna tong MB eh. Kaya tayo napapunta sa TVGI. Pagdating naman ng TVGI, nagkamali tayo. So, parang 300 lang yung kita ko talaga. Diba? Using Call Financial to. Tapos, on that day, okay na ako kasi pumasok na yung 25,000. Total of 30,000 yung nilagay ko sa MyTrade. Sabi ko, magbabagong buhay na ako. Sa MyTrade. May plano na talaga to. Dito ko naayusin yung ko. Kasi nga, syempre, pagka nasa Call Financial ka, parang maalala mo yung mga kahapon mo na dami mo mga losses, yung mga ganyan, same old style pa rin. So, gusto ko ng bagong buhay. So, nag-open tayo ng MyTrade. Tapos, nag-grant nung araw din na yun kung kailan natin to binili, ganyan. Kamali na naman tayo dito, guys. Yung ECP, guys. Grabe. Bumili tayo sa tuktok. Walkthrough ko kayo. Ano pa naman yung yan, FOMO, ceiling place ko no, ganyan. Kasi gambling na to, guys. Very angry ako dito, guys. Dito, guys, oh. Hinold ko pa yan, guys. Dito ako bumili. Kita mo to? Dito ako bumili sa tuktok. Bakit pa yan? Hindi ko pa binenta, guys. Nakalimutan ko. Very speculative talaga tong ECP na to. May ugali talaga siyang ganito. Grabe, yung sakit yung manakawang ka mabilisan. Tapos dito, naging hopeful ako na baka akit pa. Baka meron, kahit kalahati dito, ganyan. Wala, guys. As in, from 10 pesos, naging 6.70. Alam mo yung gaano kasakit yan. Alam mo yung pakiramdam na, grabe ka naman. Ayan, Katos is life, always love your life. Protect it so you can survive in this game. Dito ka bumili, tapos dito ka nagbenta. Diba? Parang ang sakit talaga. So, ganito tayo gumawa ng siguro ibang-ibang style ko para sa ibang mga trader kasi sila, as in, bakit, alam nila bakit mali sila lumabas, ganyan. Ako, mas more on, nag-focus ako sa emotion dito kasi emotionally, talaga ako eh. Emotionally inclined, bang daw nila dyan?
Very emotional ako pagdating sa pagte-trade ko. As in, ramdam ko talaga. Ganito, ganun, may takot lahat, lahat na talaga. So, ang goal natin yung parang robot na alam ko kailan ako lalabas, alam ko kailan ako bibili, alam ko kailan ako mag-hold. Wala nang emotion na natatakot ka. Ganyan. Darating din ako dyan. Yun kasi yung pinaka-goal ko talaga. So, magbibuild muna ako ng habits. Good habits. Ayan yung ECP. So, diba, ang sakit. Kasi ba't ba natin trinate si ECP? Nag-rally siya. Kita niyo naman, diba? Dahil dito, revenge trade yun, guys. Nakita na sana akong 809. Tapos, ninakaw ni TBGI in that day. Tapos, ninakaw naman ni ECP. Actually, hindi lang naman talaga ganun yun sa emotion eh. Nag-ano kasi ako, my trade kasi ginamit ko. Naguguluhan ako sa my trade sa first time. Minsan, walkthrough ko kayo sa my trade ko paano gamitin yun. As in, pang technical talaga siya. As in, yung pang millennials. Kasi itong, mga old fashion, pang investor talaga itong kay Call Financial. Pero yung kay my trade, pang millennials talaga ang datingan niya. One day, ko, pagka marunong na ako mag-edit. Kasi para matakpan ko yung pangalan ko, or syempre confidential na rin. I-walkthrough ko kayo din sa my trade para makikita nyo, nyo talaga, ma-imagine nyo. Hindi ako taking tao. First time kong gumamit nun. Kaya nagugulan ako, ba, nabenta ko ba o hindi? Kaya, tapos speculative stock pa. As in, hindi talaga masyadong mag-isip nito. Masyadong nakakaasar. Anyways, tapos na yun eh. So, after niyan, nag-trade naman tayo on that day din TBGI, kasi gusto nga natin mabalik, kuha natin yung mga talo natin. Itong kay TBGI, alam mo ano nangyari kay TBGI? Akala ko si TBGI, na-hold ko siya at may kita ako. Akala ko lang pala yun. Tama ba? Oo, TBGI yun. Tama. Iba to si MRC. Ito si MRC, yun. Ito si TBGI. Sa naman to, sa Abacus ko naman to, di ba? 2 beses ako bumili ng TBGI in one day. Sa Abacus ko naman to, sa my trade yun. Yan. Akala ko dito nakakatawa to eh. Kasi, bakit ba? Tingnan natin. FOMO, kasi yan, yung mga ceiling play nga, akala nga natin makakasabay tayo sa mga ceiling play. Just want to scat, medyo natakot. Ito yung guys. Ay, hindi. Ito na lang. Ano ba? Yan. Dito natin siya binili. Dito rin natin siya pinunta. Diba? Pero sa totoo lang, akala ko kasi, nakasabay ako. Sabi ko, bumili ako. Ayan. Pero grabe naman to. Buti na lang. Ayan, hindi yan. Ito yun guys. Bumili ako dito. Tapos, pinitipa-tipa ko na siya. Dito palang banda, sabi ko, sell ko. Hindi ko nakikita pa kung na-sell ko ba o nabili ko. Ay, naka-hold pa rin. Hindi ko mapansin kasi nga, ninibago nga ako sa My3, diba? Kailangan mo pala i-refresh para makita mo na kung na-sell mo ba. Tapos, meron ka makikitang, ano ba yun, order something yun. Order, basta may order, na doon mo makikita kung confirm ba, kung successful ba yung pagbenta mo, or andun pa rin, naka-hold pa rin, naghihintay pa rin na may bumili. Mga ganon. Hindi ko alam kung ano. So, nakikita ko pa rin na kumikita ay yung, nag-move pa rin yung, niya, yung price niya. So, I thought, kasi sa Call Financial, pagka nabenta mo, wala na talaga siya dun sa portfolio mo, ganyan. Siya, nandiyon pa rin. Sabi ko, so, baka nandito lang, ganyan. Tuwang-tuwa ako, nag-CR lang ako, guys. Pagbalik ko, tuwang-tuwa ako kasi nag-ceiling siya. Sabi ko, gosh, wow, thank you. So, nag-iisip ako kasi feeling ko, dalawa kasi yung hawak kong nag-ceiling. My God. Nabenta ko pala siya dito. Hindi pala ako nakasabay sa kanya sa ceiling. Nag-imagine pa ako, magkano kikitain ko. Computed. Mababawi ko na yung utang ko. Mga ganon. Pero, kinabukasan, ito nangyari sa kanya. EOD kasi end of the day yan. Yan ang nangyari. So, dapat pala, binenta mo na dapat dito if ever na hawak ko pa. Kasi kinabukasan, guys, nag-gap down siya. Alam mo, may ganito palang play na, nakakatakot talaga. Alam mo yung hindi mo akalain kasi nakikita ko pa to na, may kita, yung sa projected price sa Instagram, sa free market, makikita mo talaga dun kung sino yung
sino yung, yung top gainer, pag nag-open ng market, ganyan. Kita ko pa siya. Tapos, before the market opens, gap down siya. So, okay lang din na hindi tayo nakasabay dito kasi nga, kung nakasabay tayo, alam mo yung pinaasa ka, tapos iniwan ka lang pala. O, may hugot siya. Di ba yung sakit? Yung i-dinown ka pa mabuti. O, ayan o. Tinulak ka, tinadyakan ka pa. Ayan, sobra talaga to. So, buti na lang na hindi natin na ano yan kasi siguro, sorry. Siguro grabing emotion yung ano natin dyan. So, yan. Next na natin dito. Yun yung kwento ko dyan kay TBGI. Ito na naman. Ayan, itong kay Ara, ganun pa rin. Mga ceiling play, guys. Tignan naman. Negative 33%, negative 11. Mga ceiling, ano yan, mga sugal na yan. Mga ceiling play yan na akala mo. Tapos, ito yung MRC. Ang maganda dito kay MRC, na nakasabay tayo sa pag-ceiling niya. Sarap lang din sa pakiramdam na nakasabay ka sa ceiling. Oh, ang daming bumibili, ganyan. Makikita mo sa projected price or makikita mo sa pagka magko-close yung market, makikita mo, ang daming nag-bid. Tapos feel na feel mo talaga na, dami naghahabol sa stocks mo. Ang dami talagang gustong bumili pero wala lang. Sorry, nakabili kami. Yun yung mga nasa emotion mo. May konting yabang din. So, then that day, itong green na to, meron na dapat akong kita nito mga 1,400, mga ganyan. Pero, dito tayo guys, ito nangyari sa atin. Itong araw na to, blow of candle na naman to. Itong araw, ito kasi yung sinabi kasi nanonood ako ng kay Kidlat na videos. Ito yung sinasabi niya na blow of candle, first day, minsan nagsisiling, malaki yung volume, malaki yung candlestick na green, tapos on the next day, aakyat yan, akala mo green, tapos babagsak lang pala, red pala. Tapos, ito yung first candle, first candle na green na malaki. Yung volume niya, ito yun, mas maliit dun sa second day. So, blow of candle yan. Wala kang pag-asa yan, babagsak talaga yan. So, yun yung, at least may naiintindihan tayo. May naiintindihan tayo sa mga videos na pinanood natin. So, ito yun. Yan yung blow of candle. Alam mo, nangyari dito. Siyempre, masaya ka kasi nga, kinaumagahan, nasa top 7. Mga plus 20%, plus 30%. Doon lang naglalaro yung ano niya, sa projected price. So, nakikita ko na siya sa projected price before the market opens. Tapos, alam mo na nangyari? Nag-assume tayo, masyado tayo naging greedy. So, yung araw na yun, supposedly, mabilis na to guys, 3 minutes, chart to. So, first, pa lang, dapat nagbenta na ako kagad dapat mabilis ang kamay. Nakalimutan ko yun. As in, ngayon ko lang maalala, grabe naman, napaka-greedy ko naman nung dating na yun. As in, nakalimutan ko yan. Tapos, dito na pinagbigyan na ako, hindi pa rin dito na ako nakabenta. Pagkabenta ko, ilang minuto lang, umaakit na siya. Diba? Nanggagago lang. So, anyways, hindi naman nila kasalanan. Ako naman ang nagtatype. Diba? Naiinis lang ako pag naaalala ko ngayon. Kasi maling-mali talaga yung mga trades ko this July. Ayan. Ito yun. Asawa ng Diyos. Ito, test nakalabas tayo kay IS. Pero umakit pa yan. Tama ba? Dito mo, at least, pag mga ganito guys, maaalala mo, makikita mo na, sayang, nagkaan pa naman yung mga trades na yan. Napaka bopuls. At least nakalabas tayo ng kay IS pala. Kasi kung hindi, kawawang tupa na namatay. Ayun, cut loss is life. Cut loss is life. Kapag gumagawa ako niyan, I just want to remember or yung parang i-remind ko lang yung sarili ko na you need to do this, cut loss is life, ganyan, para mas lalong mag-ingrain siya sa utak ko talaga. Diba? Ayan. Anyways, yung hanggang 27, natin. So, yun, sunod-sunod pa rin. Ito yung Z. Ganun din na nangyari, guys. Kasi we are very eager na makuha nga natin yung mga losses natin. Ano nangyari? Mas lalo malaki yung loss natin. Ito na naman. Mabilisang move lang, guys. Hindi talaga, alam mo yung parang, bakit ganun? Hindi mo lang tayo nakakasali. Sa top na naman, sa pinakataas na naman. Don't be too greedy. Protect your capital. Cut loss immediately. Cut loss is life. Yung mga ganyan. Paalala ko sa sarili ko yan. Dito guys, dito ako bumili, dito ako nagbenta. Diba? Kumusta naman ang sakit?
Kapag naaalala ko yung grabe ka naman, andito ko sa taas bumili. Dito na ako sa bottom magbenta. Sakit lang. Wala eh. Um, I really admit it na masyadong maling-mali. Ilang percent? 22%. Ito na yung last na sobrang sabi ko, sukong-suko na talaga. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya yung Batman. Sukong-suko na talaga. Ano ba naman, kasi parang lahat na yata ng trade ko. I hate to say this word na malas, yung ganun. Or, hindi siya malas. Kumbaga parang, there's a message na umalis ka na. Siguro I need to study first or I need to relax. Pero hindi ako nag-i-stop. Sa buong buhay ko lang kasi, guys, ngayon lang ako kasi naka-experience na I never give up. I always give up sa previous ko, ano man yung endeavor or ano man yung journey papasukin ko. I always started but never finish it. Ngayon lang kasi ako natuto talaga na hindi ako nag-give up. I don't know if this is good na yung kahit mag-pause man lang, di ba? Mag-reflect man lang. Hindi ko nagagawa yun kasi nga yung momentum, gusto ko kasi andito pa rin siya. Yung momentum na gusto ko yung ginagawa ko. Kahit lost ako, kahit tinatadyakan ako, kahit sinipa na ako sa mukha, umalis lang ako dito, pero andito pa rin ako. Garal pa rin ako. Alam mo yung kahit maiiyak na ako. Hindi ako yung emotional talaga sa pagdating ma-lost ka, may pera, kasi ilang beses na rin ako nalugi sa negosyo, pero yung sakit na gusto ko itong ginagawa ko eh. Gusto kong gumaling ako dito. Emotionally tortured talaga na mali na naman pa ako. Nadadagdagan na nga yung alam ko pero lagi pa ako nagkakamali. Yun yung mga moment na masakit. Pero siguro andito ako sa one of the lowest point ko siguro yung month of July kasi nga hindi mo kasi parang may latak pa kasi ng June eh. Tapos ngayon, ito sobrang sakit. Dito talaga, sige, tapusin ko na muna to saka ako express ng feelings ko. Itong si PXP, latak ko to sa Call Financial. Kita mo? 7 days ko yata nahawakan to if I'm not mistaken. Actually guys, hindi lang ito yung loss ko talaga. More than that pa. Hindi lang 10% yung loss ko. More than that pa, mga 20 siguro. Mga ganyan. Mama setup to. Binili ko siya. Breakout from pullback pa. Too risky nga lang 10%. Dito natin makikita yung mga sinasabi ko. Dito, mama setup to guys. Yan. Yung araw na yun. So, ang plano ko lang dito, sabi ko, baka mag-rally kinabukasan. Benta ko kagad ng mga 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 1, 2, 3, 1, 3, 5 minutes, ganyan benta ko kagad. Hindi ko ginawa yun guys. Kasi nag-hopeful ako dito eh. Alam mo yung blow off candle na naman siguro to, pattern. Hindi masyado ako naging greedy dito. Kasi siyempre sunod-sunod na loss ka. Mali na naman ba to? As in, sobrang yung literal na lagi akong napapalis talaga. So, ito yun guys. Sobrang sakit. Tapos, pabagsak ng pabagsak ng pabagsak. Hindi ko na makatlis. Sabi ko, hindi, baka akyat to bukas. O kahit dito, malang kalahati mo lang. Hindi, bumagsak. Tapos, bumagsak na naman. Hindi ko talaga makatlos. Guys, ang sakit na nito. So, hindi ko siya makatlos. Bakit? Mali na naman ba ako? Baka naman, nilito na ako kung anong style ba yung gagawin ko sa kanya. Anong style ba yung gagawin ko? Mag-scalp ba ako? Baka mag-long term na ako. Hintayin ko na lang. Yung mga ganun. So, ito yung sobrang hindi. At least, buti na lang itong araw na to. Nabenta ko siya. As in, sabi ko, okay na sa akin to. Benta ko na to kahit anong mangyari. Kasi kung hindi, mas devastated ang feelings ko dito. Bumalik kasi siya kinabukasan. Bumagsak na naman siya. So, downtrend talaga to. Hindi ko nakikita kung ano nangyayari sa kanya sa ngayon. Kasi konti pa yung kaalaman natin. At dinadagdagan pa natin yung mga kaalaman natin. So, iyan. Winalk through ko lang kayo kung ano nangyari sa mga panahon na yan. So, okay na rin ako dito sa 10%, which is, talaga, bad naman talaga, pero okay na to kaysa nasa 20%, as in, almost siguro 20% yung loss ko sana.
Yan, ito, trinay na naman natin si APBI. Pero wala ang kwenta talaga guys. Lagi talaga ako napapaalis dito. As in, iba very volatile siya. Ewan ko ngayon kung ano na nangyari sa kanya. Hindi ko na siya, yan. Kasi hindi ko rin naman, lagi rin naman ako napapaalis. Yan. At least ito, gradually, nagbabago yung ano natin. Kita nyo naman, 5%. Yan yung pinakamalaki dito. Ayan, 5%, 2%, ganyan. Gradually, nagkaka-loss na kaagad tayo. May pamama-set up na tayo dyan. Most likely, or kadalasan talaga. Mama-set up ba? Ito, dividend play naman yan. Ito. Mama-set up. Ayan, yan. Masaya ako pagka nagagawa ko yung ano. Masaya ako pag nagagawa ko yung nakapasok ko mama-set up tapos nakalabas ako dahil yun yung gusto kong yung pag-execute ko dahil yun yung nakikita ko. Masaya ako sa akin kahit loss. Masaya ako pag nakakalabas at nasusunod ko yung plano ko. So, sana ganito. Itong Mac, guys, actually, binili ko to kasi dahil may news na may 20% na stock dividends, ganyan. Kaso lang, alam mo yung masyado kang opinionated, yung may opinion ka, may bias ka dito sa stocks na to. Dito ko siya binili. Ito yung araw na umakyat talaga siya. Actually, dapat binili ko siya dito pa sa bababa, diba? Kasi yung news, tapos yung makikita mo sa projected price talaga, na nandun siya sa top, one of, nasa first 5 top, gainer siya, ganyan. So, yung ibig sabihin, pag open ng market, yun yung, mataas yung, may gap up, ganyan. Yun yung, yun yung nakikita ko, yun yung nababasa ko. Pero, alam mo, hindi ko siya ginawa. Sabi ko, baka pabagsak pa yan, ganyan. Pero, gumawa pa akong watchlist. Ginawa ko pa to ng watchlist sa Instagram. Tapos, nag-notify, ganyan. So, hindi ko pa rin inano kasi focus lang ako sa stocks ko. Mga losing stocks ko talaga. So, yan. At least, meron nakabili pa rin naman ako. Kahit pa paano itong araw na to, may kita pa sana ako. Kaso lang ito guys, hindi ko matanggap kasi may bias nga ako dito, diba? Itong second day, market lang ng konti. Okay na sana may kita pa rin sana. Sana binenta ko kaagad. Kaso lang, syempre sabi ko, dividend play to. Kung dividend play to, tapos may 20% na stocks, maraming bibili nito, maraming maiinggan yung bumili nito. Tapos sabi ko, ito ay doji lang naman yan. Parang doji lang, may konting body lang. Baka aakyat o kinabukasan. Nung hindi talaga siya umakyat. Sabi ko, baka aakyat pa. Tapos bumagsak. Tapos hanggang pabagsak pa yan, guys. Ayan, masyadong masakit. Kaya, dalawang beses ako bumili nito. Hindi ako nag-average up dito, guys. Pero dalawang beses lang talaga ako bumili dito. Tapos, binenta ko na lang yung kalahati. Sabi ko, sige, benta ko na lang kalahati. Instead na may kita na ako mga 800, ganyan. Or, something na mga 1,000 plus. Kaso lang, yung kalahati, naging 277. Yung mga trades na, pera na naging bato pa. Kasi yung pag-exit na, paano pag ganito ang nangyari? So, dapat talaga napaplano talaga na, paano nga pala pag bumagsak? Kahit may catalyst na siya, may dividend na siya. Tapos bumabagsak, hindi ko siya maintindihan. Sabi ko, bakit ka bumabagsak? May catalyst na nga, na maganda na nga yung news na meron kang dividend na 20%. Bakit ka bumabagsak? Hindi ko maintindihan. So, ganyan talaga. Hindi mo talaga pwedeng intindihan. Hindi mo maintindihan ang market talaga. Ito si ACE-PH, ayan. Ay, kahit pa paano, nakalabas naman tayo. Pero maganda to. Maganda ang news nito lagi. Actually, one of the top gainers nga siya this Friday. So, yan. Ito yun. At least, di ba, kung mapapansin nyo, nababago na. Gradually, nababago na. Pagka may nakikita ko mga 6%, hindi, masakit na sa mata ko yan. Dapat 3 to 5% lang. Hanggang 5% lang. With tax na yun next time. Yan, ito, at least okay na. Hindi 2 digits. So, yung mga 2 digits ko, yun yung mga next time, dapat hindi talaga ganun yung mga plano na. Kung magaganon man ako, dapat mentally prepared ako at saka cut-loss kagad. So, yan yung mga nangyari sa atin. Anyways, eto sila. So, yun, wala na. Kwento ko lang, papakita ko lang kung anong style. So, dito na tayo. So, ano ba mga nilalagay ko dito? Ito kasi sa ledger, guys.
makukuha mo to siya kasi call financial ako, di ba? Makukuha mo tong ledger na to. Yan, makikita mo kung magkano yung mga losses mo, ganyan. Syempre, sunod-sunod na losses na naman tayo dito. May konti lang yung mga kita natin. Ito, July to. Hindi ko na masyadong igagalawin kasi makikita yung pangalan ko dito. Kakaya naman. I mean, syempre, confidential pa rin. Tapos, ay, may pa-emotion pa tayo dyan, guys. Syempre, masakit yung loob natin dyan, kaya may emotion tayo dyan. Naiinis ako, mga ganyan. Anyways, tapos ito, may monthly report din tayo. Anong nangyari, what went wrong, what went good, anong nangyari sa market, tapos anong need to improve, tapos biggest lesson experience that I can't forget, ganyan. Actually, this one is roller coaster experience. Pang June to eh. Yan yung mga journal natin. Ang journal yung daily, nagde-daily journal na ako. Ibig sabihin yan, everyday, inaano ko anong nangyari sa akin, anong improvement ko, anong ginawa ko. Kasi last June, wala akong ginawa ng ganyan. So, nitong July, nag-modify tayo, may konting pagbabago. So, every time na gumagawa tayo ng journal, hindi talaga perfect sa simula kasi may pagbaguhin ka. Lagi kang may binabago. So, yun yung kasi nga, dati perfectionist ako masyado. Hindi dapat to kasi hindi ganyan perfect. Pero, ngayon ko naiintindihan na you need to start even that it's not perfect. In your opinion, ha? It's not perfect. You should start pa rin talaga. Tapos, saka mo na lang baguhin, saka mo na lang dagdagan, bawasan. Basta, kailangan lang talaga magsimula. So, ganoon din sa trading. Ganun din ginagawa ko. Kaso lang, syempre, marami tayong pagkakamali. So, kung mag-aano naman, nandito kasi ako sa, na momentum talaga na. Parang pumasok na talaga sa, ko na. Ito na talaga yung gusto kong gawin. Honestly, ito talaga gusto kong gawin sa buong buhay ko. Never ako na-in-love sa ibang bagay na, ito kasi yung game na nagbabago ako, guys. Ito yung game na gustong gusto ko yung sarili ko dito kasi nagbabago ako as a person, as individual, nagbabago ako sa sarili ko. Lahat parang dami kong nagbabago. Nagkaroon ako ng maayos na habit, magandang habit. Nag-build ako ng ganyan, nag-yoga ako, or nag-exercise ako everyday, nagme-meditate ako. Alam mo yun, may mga ganun mga pagbabago na hindi ako ganun dati. As in, sobrang wala akong disiplina pagdating sa pagkain, pagdating sa exercise. Wala akong ganyan. Madisiplina lang ako sa pagtitipid kasi kuritik nga ako. Pero sa ibang bagay, wala akong ganyan. Nataba ako masyado. Ngayon, yung parang na-maintain ko yung weight ko or gusto ko pang papayatin. Alam mo yung parang nagbabago talaga. Tapos nag-aaral ako. Iba ang trading. Babaguhin niya yung sarili mo, yung attitude mo na hindi mo na napapansin na, may ganito pala akong attitude. Hindi ko napapansin yun. Yun, babaguhin niya. So, yun. Ito yung ito nga pala yung sa kanina. Tawag dito. Ito yung nasa PL Trades kanina, kung magkano natin binili, ganyan. Ganyan lang siya. Ilang days. Ayan, kung makikita mo, may 9 days. Yan, more hopeful pa yun, 13 days. Hindi ako ganitong klaseng tao, guys, na mag-hold ng ganyang katagal, yung mga 10 days, ganyan. Yung more on hope na yan, yung kitang may hope na. Kasi, aalamin ko yung may 14 days, 10 days. Alamin ko kung ano ba talaga yung swak sa akin, yung fit sa akin. Kasi, napupuhid kasi ako pagka hinawakan ko matagal, tapos may nakakita ko maraming umaakit. Kasi everyday ako nag-aaral, everyday ako gumagawa ng assignment. So, pag nag-charting ako, ganyan, naghahanap ako ng setup, ng mama setup, na iingit ako, tapos, sabi ko, hindi ko nasabayan to, Tapos, I have all the time. Kaya, parang, ewan ko kung para sa akin ba yung mag-hold ako matagal. Tapos, alam ko, personally, parang hindi ko siya trip. Ayoko yung nag-hold ako matagal. Siguro, gagawa na lang ako. Itatry ko pa rin ko pang blue chips yung mga pag-hold, mga ganyan. Pero, I'm not closing my doors. Wow, close. Natawa naman ako sa sinabi. I'm not closing my doors. Wow.
Well, I think, kailangan ko pa talaga i-modify. Alamin ko yung bagay sa akin, swak sa akin. Siguro kasi sa ngayon, syempre, ano ka pa, newbie ka, nag-explore ka, grade 2 pa lang tayo dito sa larangan ng business na to. Nag-explore pa lang ako, hindi ko pa alam yung niche ko, hindi ko alam yung edge ko, saan ba ako magaling dito, ano ba, ganyan. Medyo naglilito pa rin ako. As actually, itong month of July, kaya ako nasabi na nag-downtrend tapos nag-consolidate. Diba sabi ko, last June, nag-uptrend tapos nag-downtrend. Tapos, ngayon naman, biglang nag-breakdown. Diba? Nag-down pa ulit, nag-downtrend tapos nag-consolidate. Bakit ko nagsabi na consolidate? First, kung makikita mo dito, guys. Diba lalaki ng mga losses natin dito? Aha. May saan? Dito. Ito. Gawa natin. Lagyan natin ng ibang color. Yan. Ito, diba, sunod-sunod na, sorry. Ito yan. Sunod-sunod na malaki yung losses natin dyan. Oh my God. Ano nangyari? Ang nangyari dito sa malalaking losses dito, guys? Ano ba? Parang hindi bagay itong Aha! Itong blue. Sakit naman sa mata. Itong green. Yan. Diba malalaki mga losses natin? Ito, dito nagsimula. So, kailan to? July 14. July 15. Yan. July 15. Yan. So, mga second week yan. First and second week of the month, malaki talaga yung losses ko. So, dun talaga yung may latak pa ni June, yung pighati ni June. June report ko. May pighati pa siya ni June report. So, yun ang nangyari sa kanya. Tapos, on the third week, medyo gradually nagbabago na tayo. Pagbabago na tayo, guys. Diba? 16. Wala natin yung mga 20 na. Yan. Ilan na lang. Yan. Yan na yun. Starting this July 20. Actually, July 17 nga eh. Pero, ang third week talaga is July 20. Starting July 20. Yan, may pagbabago na. Diba? Hindi na wala ng 2 digits. So, kasi nakontrol ko na eh. Andun pa rin yung pa rin ako. Kaso, more on EOD, more on may plano. Tama ba? EOD pa. Yun, kung mapapansin mo. Ito si Mac, may problema ako dito kasi nga, di ba, may bias nga ako. Tapos, aakit ba to, babagsak ba to, ganyan. May bias nga ako, may 20% dividend nga ako dito na hinihintay. Tapos, binenta ko na lang siya last Friday kasi nga gusto ko malinis yung part ko at magsimula ako ulit sa August. At saka, gagawa ko ng report na malinis yung alam mo kung magkanong loss ko talaga for this month. Ayan. Kaya binenta ko na lang siya. Tsaka hindi kasi namin alam kasi nung Thursday, nung Friday walang pasok, holiday. So, Thursday lang to, itong July 30. So, July 31 pala lang namin malalaman kung ano ba, tutuloy pa ba rin ba na GCQ or baka i-downgrade ng MECQ or ECQ kasi marami pang confirmed cases. So, ayun, kung makikita mo dito, may 3 days na akong hawak. Ano yan, mga EOD yan guys, 3 days na hawak, 2 days na hawak, 1 day na hawak. Konti lang intraday ko dito. Nag-intraday pala ako dito kaya dito. Why? Nag-scalp pa pala ako. Kumembot pa pala ako nito. Meron pa pala akong pag-scalp pero isang beses lang. Yung third week. So, ayan. Nag-try tayo mag-scalp pero hindi pa rin tayo panagbigyan. So, ayan, yan yung mga na, diba, down na down ako ng first 2 weeks. Tapos, masyado tayo nag-overtrade. Masyado tayo nag-revenge trade kasi laki na ng loss natin ng June. Tapos, kahit yung very speculative stocks, pinasok na natin. Tapos, hindi na lang tayo nagkatos agad. So, yun yung lesson learned. If you really, really, really na gusto mong mag-invest speculative stocks, kailangan mag-cut loss ka na kaagad.
alam mo yun, tanggapin mo na malaki, maglo-loss ka dyan. Pero pag kumita ka na, sobra-sobra rin naman ang kita. So, yun, marami pa rin umaakit. Pero hindi ko na sinabayan, guys. Ano muna tayo, nag-hang muna tayo. Tumahimik muna tayo. Hindi na tayo nag-watch ng tickers sa Financial this last week lang, ha. Ano yung mga improvement ko this last week? Dalawa lang ang trade ko this last week. SSP at saka green lang. Old stock ko kasi ito si ACR. At saka ito si MAC. Old stock ko yan. Pero, ang trade ko lang talaga is SSP at saka si green. Yan na yung binili ko. ACR, 14 days na nga sa akin yung sa ACR. So, yan lang yun. Dalawa yung trade ko. Although kahit nakapasilip-silip pa rin ako sa tickers, sa mga gainers, losers, napapasilip pa rin ako dun. Pero, I make it sure na hindi ako mag-trade sa kanila. Sabi ko, kung papasok ako dyan, matatalo lang din ako, wag na. Saka na lang. Darating din ang panahon na ako naman yung sagana talaga sa kita. Kasi, I am equipped, I have my own strategy na talaga na I'm confident with it. So, dun, yun na lang yung ilagi ko iniisip. Ang dami yung umakyat, yung mga minings, ganyan. Kaso, sabi ko, hindi kasi pasok eh. Magkakamali ako, at least pag nagkamali ako dito sa mga pinasok ko, may plano pa rin ako, 'di ba? So, yan. Itong kay Green, itong kay SSP. Actually, nabili ko sila sa EOD, Mama Setup. Pero ang mali ko naman sa kanila, nalilito kasi ako kung ibebenta ko na ba agad o i-hold ko pa. Parang, yung mga lower time frame, pinapaalis na ako. 1, 3, 5, 15, 30, 1 hour, ganyan. Pinapaalis na ako. Pero, nag-hold pa rin ako. Sabi ko, baka-akit pa to. Pero, hindi ko na siya masasali sa Mama Contest. Kasi nga, ilang days na lang, ba diba? At saka, kung wala na rin talaga. Hindi talaga siya pasok sa Mama Contest. Kaya naman ako bumibili ng stock for Mama Setup. Kasi, dahil gusto ko sumali sa Mama Contest. At saka, gusto ko munang pag-aralan mabuti yung Mama Setup talaga. Kahit isa man lang, kung para sa akin, at least malalaman ko kung para sa akin o hindi para sa akin yung Mama Setup. Diba, pag-aralan ko. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakapag-backtest. Kaya, hindi ko masasabi kung para sa akin siya o hindi. Kasi hindi pa ako nakapag-backtest. Hindi ko pa naibigay yung best ko. Pag ibigay ko yung best ko at saka mali pa rin, siguro papalitan ko yung strategy ko. Why, Mama? Yun yung setup na gusto ko. It's very simple, very easy. Alam ko paano papasok, alam ko paano lumabas. Diba? Yung parang naka-ingrain na yan sa utak ko, naka-tattoo na yan sa utak ko. Kasi yun yung alam ko, first na alam kong setup na medyo naiintindihan ko. Tsaka, nakuha ko lang din yan sa Traders Lounge. So, why not give it a try? So, yun. Kaya, ito try ko. Magba-backtest ako. Gagawa din ako ng video para alam mo yun, first na backtest ko talaga ng sobra-sobra. So, yan yung mga nangyari sa akin this July. At least meron tayong pagbabago for 2 weeks na nakapagpundar naman tayo na maayos-ayos na maayos at saka solid na tawag dito, maayos at saka solid na good habits. So, yun. Ano ba mga habits na na-maintain ko? Hindi ako nag-average down, guys. Hindi na ako nag-average down for 2 weeks. Hindi ako, nagjo-journal na ako. Even though minsan may late naman talaga akong pag-journal, pero at least pinabalikan ko. Naaalala ko pa rin at journal ko. Emotionally, kung anong ginawa ko sa araw na ito. Ayan, yun yung pag-journal ko. Tapos yung mga trades ko, journal ko with charts. Tapos, no overtrading kasi hindi na tayo nanonood. Nag-check ng teachers sa Financial. We are not using Financial anymore. So, yun, nababawasan din yung hype natin, yung FOMO natin, FOMO feeling, hype feeling. Nababawasan din. Kaya hindi na tayo nakapag-overtrade. Tapos, yan, no FOMO, no hype, isa din yan. Tapos, yung 3 stocks na trade, at least nagawa ko yan this last week lang. 'Di ba? Last week of
July, nagawa ko yan na 3 stocks. Actually, 2 stocks nga lang yung binili ko. Old stocks lang yung sa ACR. Tapos yung kay Mac naman, sa financial ko naman yun. So, yung kay Mac, ano lang yan talaga, may dahilan ako bakit bumili sa dividend play, pero kailangan ko i-sell kasi gusto ko maayos yung report. So, at least may mga dahilan. Nagpaplano na rin tayo ng trade, kaso lang minsan di lang talaga natin nasusunod yung pag-exit natin kasi medyo naguguluhan tayo. So, yun yung mga, mga napapansin ko. At saka, yan din yung mga aayusin natin. Tapos, ano ba mga kaganapan natin this, well, nagwa-watch tayo, nagwa-watch tayo ng, sa YouTube, yung kay Mark Douglas, nagbabasa tayo ng ebook, tapos yung inner work from, nakalimutan ko. Kasi galing to sa Traders Lounge na kumaga recommended lang yung inner work. Tapos, ano pa ba? Yung, nakita ko kasi yung kay Cfix na vlog. Oh, juicy din pala yung mga vlog niya. I-walk through ka rin. Hindi ko pa natapos, pero at least may nakukuha tayo doon. Tapos, yung kay Kidlat na videos, ang dami ko nakuha na aral doon. So, yun eh. Minsan, i-walk through ko kayo kung ano yun, saan yun, para maalala naman natin na kumuha tayo ng mga ganyang, may nakuha tayong mga kaalaman doon sa mga tao yun. Thank you na rin. And syempre, at least na-share nila yung mga knowledge nila. So, yun, tayo nag-explore tayo ngayon. Gusto natin maintindihan. Meron na tayong setup kasi lang. Syempre, parang blindly na yun ang setup ko. Kailangan mo pa rin mag-aral talaga na, uptrend pala to, downtrend pala to, yung emotion. So, dun ko na-check kay, yan, sa vlog, video ni Mr. Kidlat. Ayan. Ayun. Yun yung mga, ko ngayon. Ano ba, yun, mas malaking improvement, mas aware na next time, huwag mo nang gawin yan. Alam mo kasi nakakatuwa dun sa napapanood mo kay Kidlat kasi parang inaano niya dun na mag-aral ka. Yung parang ganyan, that is more intangibles, mga tapos meron sila mga group studies, or I mean, group na parang studies na rin na kung may kuro-kuro sila, may mga sila, bibigay sila sa mga advices, mga ganun. So, which is nice na yung as a newbie, may maiintindihan ka, nga, ganito yung nararamdaman. Ay, oo, ganyan din pala sila. Nung simula, so, mas marami akong maiintindihan. At actually, natutuwa ako dahil kahit pa paano marami rin ako natutunan. Pero gusto kong ma-reach yung level nila Messino at saka nila Kidlat na they give 16 hours time for trading. Kaaral sila, yung mga ganong movement. Kaya ko yun eh. Kaso, parang naliligaw-ligaw pa ako ngayon. Medyo, parang nag-waste of time pa ako kahit pa procrastinate pa ako. So, gusto ko mabali yan. Gusto ko maayos yan. Tapos, yan yung babaguhin natin. Yan yung aanhin ko. Kasi gusto ko, gumawa na nga ako ng weekday schedule dito eh. Kaya ko yan. Kayang-kaya ko yan. Yung, hindi naman siguro 16, tama. Mga 16 hours na gising ka na, o siguro 4 hours. Yung 8 hours is tulog mo, pahinga mo. Tama ba? 16, 24 hours isang araw. Tulog mo, pahinga mo, at saka kung ano yung mga kain-kain. Siguro 8 hours na lahat yun. Tapos yung 16 hours more on trading talaga yung pag-aaral. Kaya ko yan. Basta ayusin ko lang, bigyan ko lang ng time. Ko lang, unti-untiin ko lang kasi baka mabigla ako. So, yun. Thank you so much for listening. feel na. Thank you so much for listening myself. Kasi feeling ko ako lang din makikinig. Pero kung meron man mapadaan dyan, umabot ka sa ganitong level, sa ganitong oras. 1 hour din to. So, like and subscribe. Bye.